Ito, magandang araw. Gagawa lang tayo ng video. So, nagpapaaraw ako ngayon. Kaya, gagawa na lang ng video. Siguro magandang pag-usapan yung alamin mo yung purpose mo. Kasi ako, natuklasan ko na yung purpose ko eh. Wala na akong maisip bukod sa survival lang talaga eh. Diba yan yung pinaka reason kung bakit ka nandito eh, 'di ba? Survival and replication lang. Tsaka mapasa mo yung genetic mo. Yun nga lang magkokompromiso ka, 'di ba? Kasi nga wala makakatakas dito or wala makakalamang dahil yung time kasi yung oras mo ibibigay mo sa kung ano man gusto mo, 'di ba? Kuwari gusto mo mambabae. 'Di ba yung babaero, POV niyan kipi kasi lalaki, kailangan mo mag-approach talaga eh, kahit pa sabihin mong pogi ka pa eh. Kailangan mo magbigay ng opportunity. Na hindi naman lahat-lahat ng babae na kakagat sa sinasabi kong direct, kaya nga marami akong rejection eh, nasa 40 yung mga cold approaches ko, 'di ba? Tapos yung mga nakamit ko dati noon early 20s ako, marami rin yun. Hindi ganun ano yun. Pero marami rin ako na-reject. Yung kuwari, na-meet ko, hindi ko trip. Hindi ko trip physically. Kuwari, pandak, 4'11 lang pala. Kasi mamimit mo yun eh sa catfish. Parang ganun catfish. Tapos sabay, yung iba, wala ka pang game, di ba? Parang utu-utu ka pa, napipilitan ka lang. Kagaya nakamit ko sa Bulacan, hindi siya maganda. Sumama ako dun, so parang utu-utu lang din ako, di ba? After nun, hindi na ako nagparamdam. Yun yung mga mare-reject mo. Gusto ka nila, kaso hindi ka na nagparamdam. O yung mataba naman, na-hit ko ng isang beses. Kasi kaibigan yun ng kaibigan ko. Na-hit ko ng isang beses, tapos niyaya pa ako ng party. Hindi na rin ako nagpaparamdam. Kasi hindi mo naman trip eh. Tsaka may shota ako ng mga panahon na yun. Yun yung sinasabi ko na sideline, side chick. Diba? Yun yung sinasabi ko. Na ano. So, kuwari na hit mo yun, rejection na rin yun sa babaeng part kasi hindi ka na nagparamdam. Ibig sabihin na ayaw mo siya. Which is okay lang naman sa kanya yun. Kaya nga 'di ba marami nabubuntis sa mga ons saka hook up. Kasi sinasadya yun ng lalaki. Pero hindi ko advisable yung ganun kasi kawawa naman yung bata, 'di ba? Magkakalat ka ng produkto dito, 'di ba? Dapat paghihirapan yan. Lahat ng ano mo. Ganun din ako dati, 'di ba? Yung game ko dati na ano, wala akong pinapapunta sa bahay talaga. Tight talaga game ko. Hindi ako nakikipag kuwari may meet ka. Unang meet mo pa lang, kailangan i-earn niya yun. Wala nga rin ako naka-live-in eh. Lahat paghihirapan ng babae dapat, hindi yung ganun-ganun. Kasi maraming mawawala sa'yo eh, dahil ikaw yung opportunity. Once na nakipag-deal ka sa babae, responsibilidad mo na yan, matik. Kaya mas maraming mawawala sa'yo kumpara sa babae. Babae, mabubuntis siya, 'di ba? Pero ganun pa rin, dala-dala pa rin niya yung genetic mo, 'di ba? Kaya ngayon hindi strategy ng mga pogi yan yung mga magmambuntis. Pansinin mo yung mga nambubuntis, mga pangit yan. Walang pogi na nagaganyan, nagkakalat ng kasi alam nila na superior yung genetic nila, kailangan paghihirapan niya ng babae. Kahit ako ganyan yung prinsipyo ko eh. Ito ng pogi-pogi ko, bakit akong papatali sa isang kepyas lang, di ba? Sa isang puki lang mag-aanak ako diyan. Tapos matatali ka na dun. Hindi yan strategy ng pogi. Pampangit yan. Yung mga pangit, wala namang mawawala yung pangit produkto na malalabas dyan eh. Kaya nga strategy nila magparami. Kasi nga, pangit yung produkto. Nakakakita ka na ba sa China? Di ba yung mass production? Mga substandard, di ba? Maramihan, bulto-bulto. Cheap labor, cheap lahat. Pati yung materials na ganun yung strategy ng mga pangit. Dahil pangit produkto nila, dadamihan, di ba? Eh, yung mga pogi, syempre, pagka nag-anak yan, kagaya ni AJ Rabal, masisigurado na marami talagang malalabas na quality. Kasi nga, maganda yung produkto eh, di ba? Syempre pagka scarce ka, wari ako, wala man ako nakikitang high turnover sa lipunan, di ba?
Oh, syempre scars ka. Pero ganun pa rin, may insecure kasi babae, kailangan mo pa rin talaga magbigay ng opportunity tsaka numbers game. Kailangan mo pa rin talaga mag-approach. So yun nga, yun naisip ko talaga na kailangan mo talaga magkompromiso eh. Kuwari may mga babaero na mga nanguuto. Ubos oras niyan, brokey ka lalabasan yan. Na pag inuna mo naman yung pera naman, kagaya ni Bugoy, ngayon lang 30, tsaka lang siya gumagala-gala, 'di ba? Kung kailan 30 na siya, 'di ba? Kaya nga na-balance ko yung na-balance na ko talaga eh. Mas maganda talaga yung strategy na ginawa ko. Now, iba-iba tayo ng sitwasyon Kasi ako naman, meron naman akong parents na magpapamana sa akin na saktuhan lang, hindi naman ako ubod ng yaman. Pero hindi ako mabobroke, 'di ba? So hindi ko masisisi si Bugoy na ganun. Malay mo mahirap siya, 'di ba? Or Kaya inuna niya talagang pumaldo ng Kasi hindi ka talaga makakatakas sa age pill. Kaya kailangan mo talaga na na mag-isip ka talaga maigi kung ano yung priority mo talaga sa buhay. Pag na black pill ka, survival and reproduction lang, magsi-self-improve ka na lang talaga para sa sarili mo, 'di ba? Yun lang naman talaga mahalaga eh. Good health. Syempre, yan yung katawan mo, yan yung ginagamit mo pang experience dito habang nabubuhay ka pa. Good health lang talaga, 'di ba? Wala naman ding outside sa'yo. Sure, may babae ka. External pa rin yan. Hindi naman sa'yo yan. Diba? External pa rin lang din yan. Parang kasangkapan yan para sa projection mo. Wari, orgasm. Diba gusto mo ng babae dahil may orgasm. So, yung projection mo, bago ka malibugan, idea mo yan sa utak mo. So, projection mo pa rin yan. Now, kung mag-iisip ka ng hindi ka nalilibugan, wala kang ideal na body type, tsaka wala kang ideal na na para malibugan or label na tinatawag natin projection. Tayo na, kahit ipasok mo yung ethics mo dun sa loob ng kepyas ng babae, baka nga hindi ka labasan eh. Kasi wala kang di ba nga sinabi kong ang desire kalibugan, nag-i-start yan sa chemical sa utak. So, kung wala kang nilagay na desire or hindi mo inisipan ng kalibugan, kahit pa sabihin mo na siya yung pinaka-Stacy dyan or pinaka-sexy, pinaka-maganda, conventional na looks, hindi ka rin talaga mag-e-enjoy. Ganyan yung black pill na utak, nakikita mo na siya as the way they are, yung mga bagay-bagay, di ba? Kagaya na sinabi ko sa inyo, kuwari yung babae, nakita ko siya harap-harapan, kahit magubad pa yan sa akin, buklat pa niya yung kepyas niya sa harap ko, hindi ako titigasan dyan. Kung hindi ko, sinadya talaga na kontrolin na tigasan ako, diba? Or malibugan. Kagaya mga nakakafubo ko, pag hindi nila ako dinidesire or wala sila talagang attraction sa akin, tungin na ba't ako titigasan, 'di ba? Tsaka makakasuhan ka pa dun na ng grape, 'di ba? Kung walang desire tapos namimilit ka pa. Syempre matik 'yun kung walang desire yung babae. Matik 'yun na hello. Syempre kung walang desire yung babae, matik yun na lalabas sa kilos niya, ayaw niya magpagalaw, ayaw magpahalik. Ikaw naman, dahil egotistic ka, dahil nanaig yung desire mo, kalibugan mo, pipilitin mo, di ba? Diyan ka na magkakanda leche-leche. Dapat, tigasan lang kayo, malibugan lang kayo sa babae na gusto kayo, di ba? Hindi yung Now, iba naman usapan pagka-walker. Pag walker kasi, na yan eh, last lang talaga yung mararamdaman nyo sa isa't isa. Which is may bayad siya at the same time, naliligayahan lang din siya, di ba? Kaya yung mga walker na di ba parang ginagawa ng mga walker, namimili din sila yung parang gusto nila or nag-i-imagine lang din talaga sila na malagayahan sila. Ganun ginagawa ng mga walker. At least bayad pa sila at the same time, di ba, nagkaka-orgasm pa sila. Yung advantage nila.
So, yun yung ano, yun yung talagang ano, wala ka na, tapos may age pill pa. Sabi sa'yo, hindi ka talaga makakaano dito eh. Makakalamang dito sa realidad na to eh. May ikukompromiso ka talaga eh. Or isasakripisyo eh. Kaya best talaga, enjoyin mo talaga eh. Living best agad eh. Pero unahin mo pa rin talaga, magli-lean towards ka pa rin talaga sa pera. Kasi nga, nasa survival mode tayo, tumatanda tayo. Mahirap mang-empleo ng 50 ka na or 60 ka na. Parang hindi mo nasasagad yung buhay mo nun, di ba? Kaya mas maganda, unahin mo pa rin yung pera na side, di ba? Pera na side pa rin talaga uunahin mo. Ganun yus? Okay. Oh, ayun. Unahin mo pa rin yung pera. Pera na side. Ako stick pa rin talaga ako sa plan eh. Kung ano yung plano ko nung 21 ko hanggang ngayon, yun pa rin talaga plano ko. Kasi wala na akong ibang naiisip talaga na pagkakaperahan, kundi yun lang talaga eh. Na para magiging ballin ka talaga eh. Yun lang talaga yung ano eh. Logical na inaano ko. Na hindi ka na yung parang super magmamakaawa sa mga tao. Kasi yung ginagawa nila bugoy, nagbebenta ng produkto. Di naman tatayo mag-isa yan. May papaupahan ka na tao, magbebenta, website na uupahan mo kada buwan. Tapos yung mga shipping fees, sino gagawa nun? Sino magsiship, di ba? Syempre, mga babae niya or mga tauhan niya rin. Or kung may store naman, babayad ka ng upa. Ayoko kasi ng ganun eh. Matrabaho pa rin yun para ka rin naging na 9 to 5. Kaya hindi ko gusto yung mga produkto eh, yung mga binibenta, M&LA, ganyan. Kasi parang 9 to 5 ka pa rin yan eh. Oo nga, yung business, may boss ka pa rin dyan, ang boss mo yung business mo. Pero, ganun pa nga rin. Parang 9 to 5 ka pa rin dyan. Kasi hands-on ka dahil tatrack mo pa yung ano eh. Kinikita, cash flow, kung balance ba or may kinikita ka pa, may lamang kang kita, 'di ba? Kasi kung wala, sayang lang, 'di ba? So yun nga, alamin mo yung purpose. Siguro itong topic na to tungkol na lang sa purpose eh. Natuklasan ko na parang nag-i-stick pa rin ako sa sinishare ko na living your best life na lang talaga. Or tinatawag nating less resistance life or kapayapaan. Magti 3 years ko na to sa inyo sinishare eh. Yun lang talaga yung purpose na ano eh, na maganda eh. Bukod sa survival and replication, living your best life na lang talaga. Na terms mo hindi yung terms na ibang tao. Kasi merong ibang societal conditioning, yung programming na kailangan mo magpamilya at anak. Now, kung gusto mo yun, kagustuhan mo mismo, yung self-aware ka sa mangyayari is okay lang yun. Masama sa mga lalaki na gusto magpamilya at anak. Pero yung ganun pa nga rin, kailangan consciously na terms mo yan. Hindi yan yung dinikta na lipunan tsaka mga societal pressure na nakukuha mo sa mga katrabaho mo, kapitbahay mo, yung mga ganyan. Ako kasi, kalkulado kasi utak ko eh. Sabi ko, papamilya at anak ako. Wala talagang benefit eh. Kahit anong timbang ko eh. Wala talaga siyang benefit. Hindi talagang benefit ng ano eh. Wala talagang benefit yung ano eh. Pagpapamilya at anak eh. Companionship, okay pa. Open pa ako dun. Kasi magtutulungan lang din naman kayo for survival. Ibig sabihin ng companionship is kasama mo yan para sa may katulong ka. Parang katulong lang din talaga, nagtutulungan kayo. Utusan mo siya, tapos yan yung mga parang live-in, di ba? Mabibembang mo siya, tapos sabay siya maglilinis, magluluto. Sabay ikaw kumukuha ka ng pera. Now, parang yung pagpapakain sa kanya at libre tirahan, parang yun na rin yung benefit niya. Tsaka yung protection mo syempre kung may manyari sa inyo sa loob ng bahay. So, ang relasyon kasi outside sa self is, talaga yan, purely transaction. Kasi,
Yung babae gusto rin naman mabuhay, 'di ba? Gusto may makain, may matirahan, may damit. Now, kung gusto mo magsasubmit yan, below talaga yan yung lahat sa'yo. Socio-economic, magsasubmit siya sa'yo. Now, kung may pera yung babae, tas pareho kayo, average, may pera, na magkakatalo na yan sa looks, tsaka respeto at power. Demeanor, di ba? Pero mostly, pagka ganyan, pareho kayong katayuan ng buhay, tsaka average looking, babae na nagdo-dominate dyan. Babae pa rin. Hindi ako kasi naniniwala sa equal partnership eh. Walang ganyan. May isa talagang leader dyan tsaka isang follower. Pero usually ang leader mas maraming na-provide. Kaya nga siya leader eh. Meron ba leader na walang nabibigay na value, di ba? Hindi leader tawag nun, di ba? Tsaka hindi ka magtitiwala sa ganong tao. Lideran tas wala namang value na bibigay, puta. Kahit sinong babae. Tsaka yung sinasabi nila sa mga Facebook, TikTok, yung mga ganyan. Yung mga babae daw, mataas daw standards pero napupunta sa mga maling lalaki. Hindi totoo yun. Yung lalaki na naanuhan talaga nila, may value yun. Nagkakatalo na lang sa attitude. Ibig sabihin ng value, leader siya, respetado sa lipunan, pogi, tapos mapera pa, di ba? Kaya ganun umasta yung lalaki, parang ano siya, parang dominante yung lalaki. Tapos tinitake for granted yung babae, 'di ba? Yun yung mga sinasabi nilang red flag. Pero hindi naman din kawalan sa lalaki yun na ganun. Kasi kapareho ko lang din mag-isip yun eh. Yung mga lalaki na nireklamo nila, kagaya ko mag-isip yun. Palitan ka real quick. Hindi red flag. Hindi kami red flag. Low tolerance lang talaga kami sa kabullshitan tsaka manipulation. Kasi pagka napansin mo yung mga babaeng nadidispatcha, yung mga lalaki na hindi nila kaya kontrolin yun eh. Yung mga kaya nga sinishare ko na sa inyo yung ganito, kahit pa sabihin mong pangit ka or average ka, may maging kasi na tinatawag. Kung average ka, malamang yung magsasubmit sa'yo, sub 5. Now, kung maganda yung papatulan mo, talagang ka dyan, magsisimp ka. Now, kung sub 5 ka, sub 3 naman, merong sub 3 na magsasubmit sa'yo, di ba? Ganun naman, yung kay Wamos. Si Wamos, sub 5 siya. Under siya dun sa babae na program eh. Kasi hindi naman naglalaba yun si Gail eh. May katulong yun eh. Walang ginagawa yung babae, puro paganda lang talaga. Now, hindi mo masasabing submission yun kasi nga, wala siyang ginagawa eh. Ano ba ginagawa ng babae? Walang ginagawa yun. Walang pagsasubmitan. Actually, ginamit si Wamos dun for long-term security. Yun yung tinatawag nating beta boxing, di ba? Hindi ka talaga makakalamang sa nature, di ba? Now, mas gugustuhin ko na yung side na nagpo-provide ako kaysa yung ako yung broke. Ang hirap kasi pagka yung inuutos-utusan ka, nakakababa ng self-esteem, di ba? Kaya napansin mo yung mga dominante na lalaki, sila nagpo-provide, nakakapang chicks yan. Kasi nga hindi sila makokontrol eh. Na once kasi na wala kang pera, tapos below ka pa sa looks, kawawa ka, di ba? Nagsasubmit ka sa babae. Mangyayari sa inyo, tusutusan ka, na mababa na self-esteem mo. Subconscious yan Lahat ng mga kadil mo na babae, isipin mo ganun yung trato sa'yo. Now, how you start, di ba? How you finish. So, mangyayari yan. Ganun na yung mangyayari. Paano ka makakapong babae, low self-esteem ka? Wala kang confident, di ba? Hindi ka magkaka-side chick niyan. Kaya napansin mo yung mga under-servidor, yung mga nanligaw, tapos nakipag-friendship. Iisa lang talaga babae niyan, tapos nagwo-walker lang sila. Iisa lang talaga babae niyan, hindi yan nakakapang side chick. Kasi nga, yung behavior nila na alter na nung misis. Betafication. Now, pag continuous yan nangyayari sa magiging normal mo yan. Yan yung magiging baseline mo, di ba? Kaya nga yung mga pogi, tapos sabay, or yung mga dominante na average, kagaya ko. Kagaya ko, may itsura. Nakaka-experience ka, may nagbabato sa'yo kahit 5 or sub 5. Putya, yun na yung baseline mo, di ba?
Biruin mo, 19 ako. Ganun yung naranasan ko. Tumatak na talaga sa utak ko yun. Ba't ako magsasubmit dito sa babae na to? Na-experience ko pag gusto ko, babato naman talaga nila yung sarili nila. Minsan nga, sila pa nga yung nag-uuwi sa akin para mabembang ako. Yun yung naisip ko. Kasi may karanasan nga ako ng ons, di ba? Pati nga yung pro yung walker. Di ba nakwento ko na sa inyo yan? Walker na mimili. 4 kami, di ba? Nilibre ako nung lalaki, nung kaibigan ng kaibigan ko. Kasi nga, yung dalawa, hindi pinili. Biruin mo, walker na mimili O no choice sila. Para may kasama siya. O di binayaran niya ng 500 yung babae. Yung 21, 23 na ako nun. Tapos binigyan pa ako ng condom nung kaibigan ng kaibigan ko, 'di ba? Para lang kaming dalawa. Sa double deck ako sa taas, siya sa baba. Namimili sila. Tapos matanda na rin kasi yung lalaki na yun. Nakalimutan ko na. Hindi ko nga alam din pangalan ng babae. Pinili niya yung 32 years old na babae. Nagsisi siya. Sa akin yung namili sa akin. Hindi ako namili kasi wala naman akong pakialam dyan dahil gusto ko lang talaga makapagpalabas Tsaka libre naman yun So ang pumili sa akin yung 21. Biruin mo, namimili yung walker, 'di ba? Bumabandera pa yan. May bugaw, di ba? Namili yung babae, 21. Sabi niya, ba't ako papatira sa matanda? Tapos pangit pa. Biruin mo, pangit. Yun, isa pa palang power dynamic yun. Sino ba naman tanga to? Lalaki ka, ililibre mo kapwa mo lalaki para makabembang ng walker. Hindi makatarantaduhan yan. Kaya sinasabi ko yung looks talagang nangingibabaw yan Na Biruin mo, lalaki ka, ililibre mo kapwa mo lalaki para sa walker. Di ba kagaguhan yun, di ba? Ako hindi ko gagawin yun. Ba't kita ililibre? Pareho lang man tayo lalaki. Paghirapan mo yung chick mo, di ba? Bakit kita ililibre? Kung gusto mong bembang, maglabas ka ng pera mo. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Subconscious kasi ito Once kasi na yan yung kasanayan mo, manguuto-uto ka. Meron ako sa Facebook na ganyan, yung binabash ako ng binabash. Tapos kung ano-ano pang picture na pinopost-post na Kasi yung strategy niya, sabi niya, pogi daw siya. Ba't ang strategy mo, nanguuto ka, nagme-message ka pa, nakikipag-chat ka. Ako hindi ko ginagawa yan. Pinopost ko nga yung screenshot na patunay ko kung paano ako makipag-usap sa babae. Now, sino mo masasabi mo na pogi? Nagalawan, di ba? Yung unang bungad ko pa lang, niyayaya ko na makipagkita, di ba? Tapos, sinasabi ko, kung okay yung vibe natin, babalik tayo sa flat ko. Di ba? Dati ko pa ginagawa yan, pag lagi kong bungad, meet agad Kung ayaw, move on. Di kasi nagna-numbers game yung mga yan, tsaka wala namang karanasan yan na ons Siyempre, pag namulat ka na sa ons talaga, ganun na talaga baseline mo. Sasabihin nila, pogi sila. Meron bang pogi na ganun galawan? Napaka ma-effort mo. May pag-chat-chat ka pa. Muuto-uto. Tapos, pagkokondomin ka pa ng babae. Nagdidikta yung babae. Ako, lahat ng na-hits ko, hindi ako pinag-condom. Nakakatawa yan, di ba? Lahat ng na-hit. Pero syempre, dun sa walker, dun sa pokpok, nag-condom ako, di ba? Yun, nilibre ako. Syempre, walker yun Hindi naman ako gagot tanga na di ako magkakapote para lang sa sa sandali ang aliw. Hindi mo tapos hindi na kayo magkikita nun dahil walker yun Kino-contact mo na hawaan mo. Kung ano magagawa niya kung nahawaan ka, di ba? Wala na siyang magagawa sabihin, sorry, hindi ka kasi nagkapote alam mo naman bayaran ako Kaya nga sinasabi ko, lahat talaga ng failure mo at mga nangyayari sa sayo, kasalanan mo rin talaga. Now, hindi to gaslight kasi kuwari nagkasakit ka, hindi ka nag-condom, alam mo naman bayaran yan, kasalanan mo, di ba? O kuwari hindi ka magkaroon ng babae, gusto mo ng SEX, pwede ka naman ng mag-walker na route. Magparami ka ng pera. Actually, madadaig mo pa yung mga F-boy kung marami kang pera Mapapatas mo pa body count mo ng 100. Now, logic lang kasi talaga yan Diba? Yung kontrolado mo lang talaga. At least magiging at peace ka.
'di ba? Kaya mas mahalaga talaga pumera eh. Yan na. Ito, mag-isip tayo ng mga purpose. Kasi yan yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Now, sabi nila Bugoy, maghanap ka ng purpose mo, sila Frank. Now, yung purpose na yan, saan bang end up niyan? Pumera rin, 'di ba? Purpose ni Frank, magano ng MNLA, sumikat, tapos mag-boom yung business niya. Now, ano end result nun? Pumera. Now, kuwari, gusto mo maging pare, yun yung purpose mo. Oh, mga pare, may naka-fortuner yan, mayayaman yan eh. Ang end up, pera pa rin. Kibuloy, purpose niya, magmulat ng mga tao, magkaroon ng kulto. Anong end up? Pera pa rin. Kahit anong purpose mo dyan, pera pa rin talaga yung ano niyan. Punot dulo. Kasi, yung purpose na self-improvement tsaka pumera, ang ano lang yan is talaga magkakaroon ka ng advantage. Magkakaroon ka ng kalayaan. Meaning ng kalayaan is mabibili mo yung gusto mo, makakaalis ka sa mga lugar na hindi mo gusto. Tsaka, marami kang magagawa sa pera. Pwede ka magpa-deliver na lang kung tinatamad ka. O, pare, ayaw mo pumunta sa gym, order ka ng dumbbell set. Marami kang magagawa sa pera talaga. Kasi yung pera kasi parang binibigyan ka niya ng oras sa sarili mo eh. Diba sinabi na nga ni SQS yan, money buys time. Kasi yung oras na para sa sarili mo, yun yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kagaya nito, gumagawa akong video, di ba? Nagbabaka sakali ako na pumera rin to, di ba? Kuwari, naging 1,000 na yung subscriber. Pero, at least, hindi nasasayang yung oras ko, di ba? Kaysa tumunga nga ako dyan na wala naman nangyayari. At least ito, nakaka-share ka ng info at the same time, yung mga makaka-appreciate, di ba? Susuportahan ka. Nakabigay ka ng value sa kanila. Kikita ka rin ng pera. Ganun lang din naman yun eh. So again, kung ano man yung purpose na yan, yung hinahanap-hanap nyo, ang end up pa rin yan, pumera. Kasi hindi realistic yung purpose na hindi ka kikita eh. Tayo na, kuwari, gusto mong purpose, makinig lang ng music buong mga araw. Hindi ka kikita. Now, feasible ba yun? Realistic ba yun para sa survival na purpose na ng buhay? Hindi, di ba? Kaya, best talaga, pumera lang talaga at mag-self-improve. Unahin mo yung health mo, katawan mo, kasi yan yung manibela mo para pumera ka, di ba? Katawan mo rin yung mag-experience ng mga yan. Kagaya nga na sinabi ko, hindi ka titigasan kung wala kang nutrition, di ba? Hindi ka rin makakabili ng walker kung broke ka. Hindi ka makakabili ng komportabling damit, mapopormang damit, tas mga gamit na kalidad kung broke ka, di ba? Hindi ka makakabili ng mga unprocessed, puro process na lang bibilhin mo, tsaka yung mga sale, di ba? Kung broke ka, kaya na noodles lang ma-afford mo eh. As mga chichirya, di ba? Hindi ka makaka-afford ng karne dahil mahal karne eh. Kung broke ka, di ba? Buti sana kung bakit mas mahalaga yung unprocessed, kasi hindi ka madadialysis niyan. Mga processed food, pupunta sa kidney mo yung mga chemicals niyan, sisirain kidney mo yan, tsaka liver mo, patay ka, di ba? Kakalong ka ng liver cirrhosis, hepatitis B, kidney failure, heart failure, kasi babara yung mga nanotech sa artery ng puso mo, di ba? Heavy metals, dahil puro processed food yan eh. Search nyo yun sa Google kung ano yung composition ng heart plaque tsaka artery plaque sa leeg. Yun yung nagkukos ng stroke eh. Yung artery plaque sa leeg, di ba may carotid artery tayo, barado yan. So hindi nasusuplayan ng oxygen tsaka blood yung utak. Kaya na-stroke yung tao. Tsaka yung aneurysm, na block din yung artery nun ng nanotech heavy metals na nakukuha sa processed food, di ba?
Search mo, magugulat ka talaga. Yung cause ng heart attack, 90% heavy metals. May calcium deposit. Tapos yung fat, konti lang talaga. Mostly lang talaga heavy metals. Kaya yung mga pagkain na onti yung heavy metals, ano yun? Mga unprocessed, 'di ba? Karne, gatas na puro, yung fresh milk, butter, oh, 'di ba? Kamote, patatas, naku, ubod na mahal yan sa Pilipinas. Ikukumpara mo sa bigas, puro arsenic tsaka lead, 'di ba? Heavy metals yung bigas, 'di ba? Yung kanin. Kaya nga pag pumaldo ako, putang ina, hindi na ako bibili ng kanin. Hindi ako bibili ng kanin. Kamote lang talaga tsaka patatas. Lalo na kamote. Ang sarap ng kamote sa Pilipinas. Lalo na yung yellow. Yung violet. Ang sarap nun, no? Mas masarap yung kamote dyan sa Pilipinas kaysa dito. Kasi matamis dyan eh. Dito hindi. Walang lasa eh. Tabang. Pati patatas dito, matabang. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Masarap. Mahal ng patatas tsaka kamote. Source ng carbs mo, 'di ba? Mahal. Yan na lang magpapasaya sa iyo, yung purpose, 'di ba? In between sa pagsusurvive mo, pumera ka na lang talaga tsaka kalusugan. The rest ay lang talaga, distraction. Kagaya nga kahit sa babae, wala naman din purpose yung babae kung hindi mo siya bibigyan ng purpose. Hindi mo siya utusan, hindi mo siya bibembangin. Anong purpose niya, 'di ba? Hindi mo siya pagnanasahan, hindi mo siya bibigyan ng anak kung gusto mo mag-anak. So sa'yo nakasalalay talaga lahat ng purpose niya. Hindi siya magiging mother kung hindi mo siya bibigyan ng similya, 'di ba? Wala siyang purpose. Purpose ng babae, nandyan lang siya passive, palamuti. Hindi mo siya bibigyan ng opportunity, may message, di-DM, share ng kamalayan, utusan. Wala talaga siyang purpose. Siya ay walang silbi. Kaya nga sinasabi, hindi to derogatory sa babae. Now, ito, isa babae dito na nandito sa YouTube ko. Nako, kung ayaw mo sa akin, okay lang naman yan, 'di ba? Nagna-numbers game naman ako eh. Dami-daming babae diyan eh. Pero yun nga lang, payo ko sa kanya is maghanap siya ng lalaki talaga na on point. Yung kagaya ko, 'di ba? Na may direction, leader, tapos may confident. Tsaka yung utusan siya, 'di ba? Yung mga ibang babae ayaw magpautos daw. Hindi lang yan nagpapautos kasi hindi nila gusto yung lalaki. Pero pagka gusto nila yung lalaki, papautos yan. So paano? Yun lang talaga purpose natin dito. Mag-survive lang. Tsaka less resistance life. Which is nakakonekta sa pera. Dahil pera buys time. Peace.